kapag po na-plot na po natin ang pasyente, na ilagay na natin sa mas firm na surface, start na po agad tayo ng tinatawag na hands-only CPR. Yung heel of the hand, ilalagay natin sa center of the chest. Yan. Tapos, paano yung posisyon? Kailangan naka-straight ang elbow. Hindi siya naka-bend. Naka-straight ang elbow, dalawa. So, paano gagawin natin? I-straight natin ganyan. Then, medyo titingin tayo. So, obserbahan natin yung mukha ng pasyente habang tayo ay mag-a-apply ng chest compression. So, paano ang posisyon natin? Kailangan straight ang arm. Then, yung bigat ng ating balikat, ng ating katawan, yung body weight natin, yun ang ipangko-compress natin. Hindi yung braso ang ipangko-compress, kundi yung weight natin, yun ang ipandidiin natin sa lalim na 2 to 2.4 inches. So, gaano kalalim? Ito, papakita namin sa inyo. Paano naman po kapag sa bata o sa child, saan po natin ipupwesto ang ating heel of the hand? So, titignan lang po natin yung dalawang nipple ng bata at yung gitna po nun or between the nipple line, sa gitna po ng dalawang nipple, dun po tayo magpupwesto ng ating heel of the hand. So, ganun po sa bata o sa child. Kapag naman po sa infant, below the nipple line. Ibig sabihin, sa nipple ng dalawang nipple ng baby, mag-create tayo ng imaginary line, sa ilalim po nung linya na yon. So, doon po tayo magpupwesto ng heel of the hand, hindi po. Kapag po sa infant, ang ipupwesto po natin, hindi po heel of the hand. Ang ipupwesto po natin ay 2 fingers. So, pwede pong ganito, pwede pong ganito, pwede pong ganito. Yan. So, yan po yung mga pwede nating ipwesto sa below the nipple line ng infant kapag po tayo ay mag-a-apply ng compression. So, gaano naman po kalalim ang dapat nating makreate pagdating po sa compression or sa pagdiin? Sa adult po, kailangan 2 to 2.4 inches. 2 to 2.4 inches sa adult. Okay. Kapag naman po sa child, about 2 inches. Kapag naman po sa infant, at least 1.5 inches. Kapag sa infant, 1.5 inches. So, yun po yung ating lalim or depth ng ating compression. So, yan po yung dapat nating ma-consider kapag po tayo ay mag-a-apply ng compression or hands-only CPR. Kasi po, kahit po tayo ay mag-apply, kung hindi po natin nare-reach yung tamang lalim at tamang pwesto, hindi po tayo nakakapag-apply ng proper chest compression. So, gaano naman po kabilis? So, tama na yung lokasyon, tama na yung posisyon, gaano naman kabilis ang magiging compression natin? So, magbibilang lang po tayo ng 100 to 120 compression sa loob ng 1 minuto. 100 to 120 compression sa loob ng 1 minuto. At gagawin po natin yan ng dire-diretso ng 2 beses. Ibig sabihin, continuously 2 minutes compression ang gagawin natin sa pasyente. At habang tayo ay nagko-compression, habang tayo ay nag-a-apply ng hands-only CPR, make sure na nakamonitor tayo sa ating pasyente. Tinitingnan natin yung kanyang facial reaction, tinitingnan natin yung movement, kung magkakaroon ba ng movement. So, yan po yung dapat nating i-consider sa bilis. Ano naman yung tempo? Ano naman yung tempo? So, may tinuturo internationally, itinuturo po yung rhythm na awit or yung kanta ng Bee Gees na Staying Alive. So, kung papatugtugin nyo po yung chorus ng Staying Alive, yun po yung rhythm na kailangan natin masundan kung gaano po kabilis ang ating compression.